Good day, everyone. I am Leah Jane Fering, the second reporter from Group 8. My topic is continuation of Incong Report. Liabilities are obligations arising from past events that require future economic outflows. Ibig sabihin, ang liabilities, ito yung mga obligasyon na nagmula sa mga nakaraang pangyayari at kailangang bayaran or tugunan sa pamagitan ng paglabas ng pera. They are categorized into current liabilities, payable within 1 year or the operating cycle. Ito ay mga utang or obligasyon na kailangang bayaran sa loob ng isang taon o ng operating cycle ng negosyo alinman ang mas mababa. Examples of current liabilities. Number 1, trade accounts and notes payable. Ito naman yung mga utang sa suppliers o ibang negosyo na may kasamang kasunduan or dokumento. Next, accrued expenses payable. Ito naman, mga gastusin na nagagamit na pero hindi pa nababayaran. Halimbawa, sweldo ng empleyado na hindi pa naibibigay. Number 3, unearned income revenue. Ito na yung receive but not yet earned. Ito yung kita na natatanggap na pero hindi pa aktual na kinita. Halimbawa, bayad na nauna sa isang service. Next, income tax payable. Ito naman, buwis na kailangang bayaran sa gobyerno mula sa kita ng negosyo. Number 5, withholding taxes payable. Ito yung mga buwis na kinuha sa sweldo ng empleyado at kailangan sa BIR. Number 6, SSS premiums payables. Ito yung mga contribution sa SSS na kinokolekta mula sa empleyado ngunit hindi pa naipapadala sa SSS. Number 7, pag-ibig premiums payables. Ito yung mga contribution sa pag-ibig fund na hindi pa nababayad. Number 8, PhilHealth premiums payables. Ito yung mga contribution din sa PhilHealth na hindi pa nababayaran. Non-current liabilities are obligations payable beyond 1 year. Itong non-current liabilities, ito yung mga obligasyon o utang na kailangan ding bayaran lampas sa isang taon mula ngayon. Example of non-current liabilities. Number 1, long-term bond loan payables. Ito yung utang sa bangko na babayaran sa higit isang taon. Number 2, bonds payables. Ito yung utang din sa publiko or investors na may takdang petsa or deadline ng pagbabayad. For the preparations of the projected income statement, the following are details of the expenses to be reported. Number 1, operating expenses. These are the regular costs a business incurs to run its day-to-day operations. Ibig sabihin, ito yung mga regular or karaniwang gastos na kailangang bayaran ng isang negosyo para mapatakbo ito araw-araw. Marketing distributions expenses will include advertising and promotion expense. Ito naman, ito yung gastos para sa mga advertise, flyers, online ads o anumang promotions para ipakilala ang produkto or service. Number 2, rent expense store. Ito naman, ito yung bayad sa upa or tindahan or lugar ng negosyo. Next, salary expense store. Ito naman yung sweldo ng mga empleyado. Freight out, transportations out. Ito yung gastos na sa paghatid ng mga produkto palabas ng tindahan papunta sa mga customer. Delivery expenses. Ito yung mga karagdagang gastos sa pagpapadala ng produkto sa mga customer. Store supplies expenses. Ito naman yung mga gastos para sa mga gamit na kailangan tulad ng packaging, panlinis, or office supplies. And next, depreciations expense stores equipment. Ito yung bawas sa halaga ng kagamitan sa store dahil sa pagkaluma or sa paggamit. Next, depreciations expense stores furnitures and fixtures. Ito naman yung mga bawas din sa halaga ng muebles at mga permanenteng gamit sa tindahan dahil sa pagkaluma. And next, utilities expense store. Ito naman, yung mga gastos sa kuryente, tubig, internet at iba pa na ginagamit sa tindahan.
Administrative office expense. Number 1, office rent expense. Ito na may mga bayad sa upa ng mga opisina. Insurance expense. Ito naman gastos para sa mga insurance ng negosyo, opisina o ari-arian. And next, office salary expense. Ito yung sweldo ng mga empleyado sa opisina tulad ng admin staff o account personnel. And next, office supplies expense. Ito yung gastos para sa mga gamit sa opisina tulad ng papel, ballpen at iba pa. And next, bad debt expense. Ito yung mga utang ng mga customer na hindi pa nababayaran. Office utilities expense. Ito yung bayad sa kuryente, tubig, internet at iba pang service na ginagamit sa opisina. And next, depreciations expense office equipment. Ito yung bawas din sa halaga ng gamit sa opisina, halimbawa computer, printer dahil sa pagkwaluma or paggamit. Depreciations expense office furnitures and pictures. Ito yung bawas naman sa halaga ng mga muebles at mga nakapirming gamit sa opisina. And the last one is depreciations expense office building. Ito yung bawas sa halaga ng mismong gusali ng opisina habang tumatagal ang panahon. Number 2, other income. Extra earning from non-regular business activities. Ito yung mga karagdagang kita na hindi galing sa operations o regular na gawain ng negosyo. Like, gain on sales of old equipment. Halimbawa, nagbenta ng luma o sirang makina at kumita pa ito. Gain on sales of investment. Halimbawa, may biniling shares o ari-arian ang negosyo at naibenta ito sa mas mataas na halaga. Number 3, other expenses. Losses not part of regular business operations. Ito yung mga pagkalugi na hindi normal sa pang-araw-araw na operation ng negosyo. Like, loss on sales of old equipment. Halimbawa, kung ibinenta ang kagamitan sa mas mababang presyo kaysa sa halaga nito, yung sa original price. Loss on sales of investment. Kapag nabenta ang investment sa mas mababang presyo kaysa sa pagkabili nito. Number 3, purchase discount loss. Ito yung pagkalugi dahil sa hindi paggamit ng discount sa pagbili. Example, dapat may 10% discount kung maagang magbayad pero hindi ito nagamit kaya nalugi ang negosyo. Next, number 4, financing costs, interest expenses, cost of borrowing money from banks or lenders. Ito yung gastos na binabayaran ng isang negosyo kapalit ng paggamit ng pera mula sa ibang pinanggalingan tulad ng sa mga bangko or nagpapautang or investor. Halimbawa na dito yung interest expense. Ito yung interest na binabayaran sa utang or loan. Number 5, income taxes. Ito yung taxes paid based on the profit a business earn after deducting all expenses. Ito yung binabayaran ng isang negosyo or individual sa gobyerno base sa kinita or tubo, which is yung profit, matapos ibawas ang lahat ng gastusin. And that's all. Thank you.